Nagsisimula ang kwento kay Sebastian, isang kahera sa isang maliit na bangko sa Germany. Sa araw na ito, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang apartment, nagre-record ng video sa kanyang laptop. Sa video, nagkukwento siya tungkol sa isang misteryosong inventor na nagngangalang Hans Wagner. Sa bersyon ni Sebastian, hindi lang simpleng locksmith si Hans, isa siyang henyong inhinyero na kilala sa paggawa ng mga kakaibang security device. Matapos mawala ang kanyang buong pamilya sa isang trahedyang sunog sa bahay, inilaan ni Hans ang kanyang buhay sa pagtatayo ng 4 na pambihirang vault. Pinangalanan niya ang mga ito na Sunstone, Iron Waltz, Stormguard, at Final Echo. Ang bawat vault ay idinisenyo na may mapanganib na tampok. Kung sino man ang sumubok na pasukin o sirain ang lock, mag-a-activate ang isang self-destruction system, na magiging abo ang lahat ng nasa loob. Nang matapos ni Hans ang paggawa ng mga ito, misteryoso siyang naglaho. Kinalaunan, inangkin ng mga tao na ikinulong niya ang sarili sa loob ng Final Echo, ang kanyang pinakakomplikadong vault. Walang makapagbukas nito, kaya itinuring ito ng mga awtoridad na kanyang libingan at inilubog ito sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ayon sa pagkukwento ni Sebastian, 3 sa mga vault ni Hans ay umiiral pa rin sa kung saan sa mundo, ngunit hindi alam ang kanilang mga may-ari at lokasyon. Matapos makumpleto ang video, in-upload ito ni Sebastian online. Pagkatapos ay bamaling siya sa isang maliit na metal na vault na nakalagay sa kanyang mesa. Nag-eksperimento siya sa lock at sa kanyang gulat, nagawa niya itong buksan sa loob lamang ng ilang segundo. Maging siya ay hindi makapaniwala kung gaano kadali niyang nabuksan ito. Sa tuwa, kinuha niya ang kanyang bag, bumili ng kape mula sa isang corner cafe, at nagtungo sa bangko nang walang kamalay-malay na ang pagbukas ng vault na yun ay malapit nang magpabago sa kanyang buhay. Pagdating ni Sebastian sa bangko, hinarap siya ng isang galit na babae. Walang tigil siyang sumisigaw dahil tumanggi ang bangko na i-clear ang kanyang tseke. Habang sinisigawan siya, napunta ang tingin ni Sebastian sa TV sa dingding. Nag-uulat ang balita ng mga pag-atake ng zombie sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kinabahan si Sebastian, dahil ang babaeng sumisigaw sa harap niya ay nagsimula ng magmukhang zombie sa kanyang imahinasyon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, mabilis niyang inaprubahan ang kanyang tseke at pinauwi siya. Sa lunch break, tiningnan ni Sebastian ang YouTube at nakita na nagsisimula na ang isang international lock cracking competition. Nakarehistro siya para dito, kaya sumali siya kaagad. Di nagtagal ay nagsimula ang unang round at lahat ng kalahok ay nagsimulang magtrabaho sa kanilang mga lock. Dahil napakahusay ni Sebastian, nalampasan niya ang bawat round ng sunod-sunod at madaling nakarating sa finals. Sa final round, nakalaban niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Neo. Ngunit nanatiling kalmado at relax si Sebastian na parang wala siyang pakialam sa laro. Natigilan ang lahat ng mabilis na buksan ni Sebastian ang locker at pumalakpak ang lahat ng nanonood para sa kanya. Sa gitna ng palakpakan, napunta ang mga mata ni Sebastian sa isang babaeng nagngangalang Gwen. Sa sandaling makita niya ito, agad siyang naakit dito. Ngunit hindi niya alam na si Gwen ang lubos na magbabago ng kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, marami siyang matututunan tungkol sa kanya, tulad ng pagnakaw nito ng kanyang unang relo noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, pagnakaw ng kanyang unang kotse sa edad na 16 pagkatapos ng isang heartbreak, at pagsapit ng 17, naglabas na ng red notice ang Interpol laban sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Sebastian sa parehong coffee shop. Pagkakita niya kay Gwen, kinabahan siya at aksidenteng natapon ang kanyang kape sa kanyang sarili. Pagkatapos, magkasama silang naupo sa isang mesa at may isiniwalat si Gwen na nakakagulat. Siya ang taong nagkomento sa kanyang video. Sabi ni Gwen, isa akong wanted na magnanakaw. Hinahabol ako ng mga pulis mula sa iba't ibang bansa, at ang susunod kong misyon ay nakawin ang 3 espesyal na safe na ginawa ni Hans Wagner, ang mga nabanggit mo sa iyong video. Gusto niyang sumama si Sebastian sa kanya dahil walang mas nakakaintindi sa mga safe ni Hans kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya na 4 na araw na lang ang mayroon sila, dahil pagkatapos ng 4 na araw, babaguhin ang lokasyon ng mga safe na iyon. Binigyan niya si Sebastian ng isang piraso ng papel na may address at sinabing, kung handa ka na, pumunta ka sa lugar na ito bukas ng umaga. Nang gabing iyon, umuwi si Sebastian at patuloy na iniisip ang alok ni Gwen. Palagi niyang hinahangaan si Hans Wagner at palaging pinapangarap na buksan ang mga maalamat na safe na iyon. Sa wakas, nagpasya siyang sumama sa plano ni Gwen. Kinabukasan, narating ni Sebastian ang address na ibinigay ni Gwen. Doon niya nakilala ang iba pang miyembro ng team. Bukod kay Gwen, may 3 pang miyembro na naghihintay sa kanya. Ang mga pangalan ng mga miyembro ng koponan ay sina Corina, Rolf at Brad. Si Corina ang hacker ng grupo, si Rolf ang driver, at si Brad ang gunman.
Sama-sama nilang ipinaliwanag ang buong plano kay Sebastian, nang walang pag-aaksaya ng oras ay umalis silang lahat patungong Paris, dahil ang isa sa tatlong safe, ang Rheingold safe, ay nakalagay sa isang bangko doon. Ayon sa plano, unang pumasok si Sebastian sa bangko at nagtago sa loob ng banyo ng locker room. Samantala, naglakad si Gwen patungo sa bangko dala ang ilang bag. Iniabot niya ang mga bag na yon sa gwardya, at ginamit ang pagkakataon upang palihim na nakawin ang susi sa likod na pinto ng bangko. Naayos na niya ang pagbubukas ng locker ng maaga, at isang kawani ng bangko ang nag-guide sa kanya papunta sa locker room at pagkatapos ay umalis. Nang makaalis ang kawani, inilabas ni Gwen si Sebastian mula sa banyo at dinala siya sa lugar kung saan nakalagay ang safe na Rheingold. Nang makita ni Sebastian ang maganda at maalamat na vault na ito, natigilan siya. Ang pagbubukas ng vault ni Hans Wagner ay pangarap na niya kahit noong bata pa siya. Walang pag-aaksaya na kahit isang segundo, sinimulan niya itong gawin. Isa-isa niyang binuksan ang bawat mekanismo, at sa loob ng maikling panahon, matagumpay niyang nabuksan ang vault. Sa loob nito ay isang malaking tumpok ng pera. Pumasok silang dalawa sa vault at sinimulang ilagay ang pera sa mga bag. Samantala, ang iba pang miyembro ng koponan ay patuloy na ginugulo ang atensyon ng mga empleyado ng bangko. Sinamantala ang sandaling ito, lumabas sina Gwen at Sebastian sa likuran ng bangko at tumakas. Pagkatapos ng pagnanakaw, hindi napigilan ni Sebastian ang kanyang pananabik. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ang pangunahing tauhan ng kanyang sariling kwento. Ang eksena ay lumipat sa punong tanggapan ng Interpol, kung saan nalaman na ng mga opisyal ang tungkol sa pagnanakaw. Nakuna ng mga security camera ng bangko si Gwen at ang kanyang team, na pawang nasa listahan na ng mga pinakahinahanap ng Interpol. Sa pulong, isang opisyal na nagngangalang Delacroix ang matagal nang naghahanap kay Gwen at sa kanyang mga tauhan. Sinabi ng opisyal sa lahat, kung nabuksan na nila ang unang safe ni Wagner, tiyak na isusunod nila ang dalawa pa. At ang pangalawang safe ay matatagpuan sa Prague. Sa sumunod, nakita natin si Gwen at ang kanyang team na nagdiriwang ng kanilang matagumpay na pagnanakaw. Sa kalagitnaan ng salo-salo, lumapit si Corina kay Sebastian at sinubukan na halikan ito. Pero tumanggi si Sebastian dahil ang gusto niya ay si Gwen, hindi si Corina. Sinabi sa kanya ni Corina na si Gwen ay may karelasyon na, at ang kasintahan niya ay si Brad. Ngunit sa ngayon, hindi maganda ang takbo ng kanilang relasyon, at maaaring maghiwalay sila sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, pumunta si Sebastian sa kwarto ni Gwen, at nagsimula silang mag-usap. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Brad na magkasama at nagalit ng husto kay Sebastian. Kinabukasan, nakarating ang buong team sa Prague, kung saan nakalagak ang pangalawang safety vault ni Wagner. Ngunit hindi nila alam na naghihintay na sa kanila si Delacroix at ang kanyang mga opisyal. Ayon sa plano, papasok sina Gwen at Sebastian sa bangko na magbabalat kayo bilang mga empleyado. Sinunod nila ang mga tagubilin ni Corina, nakarating sila sa elevator. Samantala, naghinala ang security team sa kanila. Lumapit ang dalawang gwardya kina Gwen at Sebastian para tanungin. Bago pa man makapagtanong ang mga gwardya, mabilis silang pinabagsak ni Gwen at nagmadali ang dalawa patungo sa safety vault. Samantala, sa labas ng bangko, naghihintay si Delacroix sa mga magnanakaw. Nang makita niyang wala siyang nakitang gumagalaw ng matagal, hindi siya mapakali at nagpas siyang pumasok na lang sa loob ng bangko. Nang pumasok si Delacroix sa bangko, may natuklasan siyang nakakagulat. Ang safe na hinahanap niya ay inilipat na sa ibang sangay 1 linggo na ang nakalilipas. Nangangahulugan ito na ang mga pulis ay naghihintay sa maling lugar, at ang tunay na pagnanakaw ay nangyayari sa ibang bangko. Hindi sinayang ang oras, ang buong Interpol team ay nagmamadaling sumugod patungo sa tamang bangko upang hulihin si Gwen at ang kanyang mga kasamahan. Samantala, sinimulan na ni Sebastian ang pagbukas ng safe. Pagkatapos ng ilang pagpupunyagi, sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang pagbukas ng ikalawang safe ni Wagner ay lubos na nagpasaya kay Sebastian, at niyakap niya si Gwen ng mahigpit. Kasabay nito, naglabas ng high alert ang security team ng bangko dahil nawawala ang dalawang gwardya na lumapit para tanungin sina Gwen at Sebastian. Sa sandaling na-activate ang alerto, lumipat si Corina sa Plan B. Pinapunta niya si Brad sa loob ng bangko na nagpanggap na holdapper. Pagpasok ni Brad, itinutok niya ang kanyang baril sa lahat ng nasa loob. Inilayo nito ang atensyon kina Gwen at Sebastian. Gamit ang paggambala na ito, mabilis na pinuno ng dalawa ang kanilang mga bag ng pera. Nang matapos ang trabaho, binigyan nila si Brad ng hudyat. Nagsimulang lumabas si Brad ng bangko, ngunit biglang binaril siya ng isang security guard sa balikat. Kahit nasugatan, hindi huminto si Brad. Gayunpaman, nagawa niyang makarating sa getaway car.
Paglabas ni Brad, ang lahat ng tao sa loob ng bangko ay nagmamadali ring lumabas. Sinamantala ni Gwen at Sebastian ang kaguluhan at sumama sa kanila. Tumakbo sila patungo sa sasakyan. Hinatak ni Brad si Gwen sa loob, ngunit sinadya niyang itulak palayo si Sebastian. Ginawa ito ni Brad dahil nagseselos siya matapos makita sina Gwen at Sebastian na magkasama. Natatakot siyang baka agawin ni Sebastian si Gwen mula sa kanya. Samantala, napansin ni Sebastian ang mga sasakyan ng pulis na mabilis na papalapit sa kanya. Para iligtas ang sarili, kumuha siya ng bisikleta at nagsimulang patakbuhin ng napakabilis. Pagkatapos ng mahabang habulan, sa wakas ay nagawa niyang makatakas sa pulis. Pagkatapos noon, nagsimulang magtalo sina Gwen at Brad. Sinabi ni Brad kay Gwen na hindi na nila kailangan si Sebastian. Nakapagnakaw na sila ng 2 vault ni Wagner at nakaupo sa milyon-milyong piso, kaya hindi na kailangan ang ikatlong vault. Walang pakialam si Gwen sa argumento ni Brad, nagpasya siyang bumalik kay Sebastian. Sinubukan ng husto ni Brad na pigilan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Gwen at lumabas ng sasakyan. Sumunod din si Corina at pinili niyang sumama kay Gwen. Ang 2 babae ay sabay na naghanap kay Sebastian. Samantala, nakarating si Sebastian sa kanyang bahay, habang naghihintay na sina Gwen at Corina nang dumating siya. Nang makita sila ay nagpagalit kay Sebastian, na sinabi sa kanilang umalis. Ipinaliwanag ni Gwen na ang nais lang ni Brad ay pera, ngunit sina Gwen at Sebastian ay may ibang layunin, ang buksan ang lahat ng 3 natatanging vault ni Wagner. Ipinangako niya kay Sebastian na hinding-hindi niya ito iiwan. Nang marinig iyon, kumalma si Sebastian at pumayag na tumulong sa pagbukas ng ikatlong vault. Pagkatapos ay naglakbay silang 3 patungong Switzerland. Ang huling vault ni Wagner ay nakatago sa loob ng isang malaking kasino doon, ngunit hindi lamang sila ang nasa Switzerland. Naroon din si Delacroix. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Delacroix na papasukin ang mga magnanakaw sa kasino at pagkatapos ay hulihin sila ng walang pahintulot. Natap ng team ni Delacroix ang radio frequency ni Corina at nalaman na sina Gwen at Sebastian ay nagplanong pumasok sa kasino ng alas 5. Naghintay si Delacroix ng 8 oras. Eksaktong alas 5, isinama niya ang kanyang team sa loob at tinanong ang may-ari ng kasino tungkol sa vault. Sumagot ang may-ari na ilang oras bago nito, binalaan siya ng Interpol na ang huling vault ni Wagner ay maaaring target-in ng mga magnanakaw at iminungkahing ilipat niya ito sa mas ligtas na lugar. 8 oras bago nito, tinawagan ni Corina ang may-ari ng kasino habang nagpapanggap na isang opisyal ng Interpol. Nagbigay siya ng maling impormasyon tungkol sa panganib ng vault. Dahil sa peking babala na ito, nakipag-ugnayan ang may-ari ng kasino sa isang kumpanya ng seguridad upang ilipat ang vault sa mas ligtas na lugar. Ngunit ang mga taong gumagawa ng paglipat ay hindi mula sa anumang kumpanya ng seguridad. Ito ay talagang sina Gwen at Sebastian. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Delacroix na sinadya ni Corina ang pagbunyag ng impormasyon. Gusto niyang malinlang ang mga pulis upang magtagumpay ang pagnanakaw. Samantala, sina Gwen at Sebastian ay nakatakas na dala ang vault at malayo na sa kasino. Bubuksan na ngayon ni Sebastian ang huling vault ni Wagner. Sa kabilang panig, sina Brad at Rolf ay naghihintay sa labas ng kasino. Plano nilang nakawin ang huling vault kina Gwen at Sebastian. Ngunit pagkatapos maghintay ng matagal ng walang paggalaw, nasubaybayan nila ang telepono ni Gwen. Doon nila natuklasan na nakuha na ni Gwen at Sebastian ang vault at nakatakas. Nang mapagtanta ito, agad nila silang hinabol. Kasabay nito, napansin ni Corina ang signal ng telepono ni Brad sa kanyang system. Mabilis siyang kumilos at sinubukan niyang balaan si Gwen, ngunit bago pa man niya magawa, pinalibutan na siya ng mga pulis mula sa lahat ng panig at inutusan siyang sumuko. Bago siya arestuhin, kahit papaano ay nakapagpadala si Corina ng mensahe kay Gwen at pagkatapos ay itinapon ang kanyang telepono sa ilalim ng kotse. Samantala, matagumpay na nabuksan ni Sebastian ang huling vault. Tuwang-tuwa siya at pinahinto ang kanilang sasakyan at sinimulan na punuin ang mga bag ng pera. Ngunit bago pa sila makatakas, dumating si Brad at itinutok ang kanyang baril sa kanilang dalawa. Gustong hatiin ni Brad ang pera, ngunit tumanggi si Gwen na magbigay sa kanya ng kahit ano. Nang marinig iyon, nagalit si Brad at pinaputukan niya si Sebastian. Mabuti na lang at nakaligtas si Sebastian dahil tinanggal ni Gwen ang firing pin ng baril ni Brad. Alam niyang balang araw ay pagtataksilan siya nito. Bumunot siya ng baril at kinontrol ang sitwasyon. Itinali niya sina Brad at Rolf sa truck, at nakatakas sila ni Sebastian dala ang pera. Ayon sa kanilang plano, nakarating sina Gwen at Sebastian sa isang daungan. Plano nilang tumakas palabas ng bansa sa pamamagitan ng ilog. Bago umalis, kinakabahan na inamin ni Sebastian ang kanyang nararamdaman para kay Gwen, at tinanggap nito ang kanyang pag-ibig. Ngunit bago pa sila makaalis, naabutan sila ni Delacroix.
Itinutok niya ang kanyang baril sa kanilang dalawa at inutusan silang sumuko. Tumanggi si Gwen at itinutok ang kanyang baril kay Delacroix. Sinabi niyang susuko lang siya kung hahayaan niya si Sebastian. Walang pagpipilian si Delacroix, tinanggap niya ang kasunduan at pinayagan si Sebastian na umalis. Nangako si Gwen kay Sebastian na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon, at magkasama nilang mahahanap ang huling safe ni Wagner, ang nakabaon sa ilalim ng karagatan. Mabigat ang loob, nagpaalam si Sebastian kay Gwen at umalis sakay ng bangka. Lumipas ang maraming taon, si Sebastian ay nakatira sa California kung saan siya namamahala ng isang gusali ng negosyo, ang custom safes. Ipinangalan pa niya ang kanyang tindahan kay Gwen. Isang araw, may mag-asawang pumunta sa kanyang tindahan. Ipinakita nila sa kanya ang isang blueprint ng isang safe at tinanong, "Maaari mo ba itong buksan?" Nang makita ni Sebastian ang blueprint, tuwang-tuwa siya. Hindi ito isang ordinaryong safe. Ito ang huling vault ni Wagner, ang lumubog sa kung saan sa kailaliman ng karagatan. Napangiti at pumayag si Sebastian na gawin ang misyon. At dahil doon, natapos ang kamanghamanghang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.